إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. So alhamdulillah, papatuloy natin ang ating pagbibigay ng mga explanation with the dalil para magamit natin ebidensya para sa ating pananampalatayang Islam hinggil sa hadith ng Bulugh al-Maram, no? So nakaraan hadith number 1, then hadith 2 and 4. So then number 5. Then now, hadith number 6 and 7. 6 and 7. No? Okay. Hadith number 6. وعن رجل صاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. Hadith number 7. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنة اغتسل بعض أزواج نبي محمد صلى الله عليه وسلم في جفنه فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقال له إنني كنت جنوبا فقال إن الماء لا ينجب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. Hadith number 6. Isang lalaki na sahaba ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagbawal na gamitin ng babae na panggusul. Bawal na gamitin ang pinaggusulan ng isang babae na kanyang tira. Ibig sabihin, naggusul ng babae, may tira siyang tubig, bawal gamitin ito ng lalaki. At ganun din, ang pinaggusulan na tira na tubig ng lalaki ay bawal din gamitin na ipanggusul ito o pampadalisay ng babae. Dapat sila ay magsabay. Anong Prophet sallallahu alaihi wasallam sabihin, kung kukuha ang babae sa kanyang kamay, sabay kayo nagsasagawa ng wudu or gusul kung ano ang inyong ginagawa. So itong hadith na ito ay akhrajahu Abu Dawud at Nasai at ang kanyang isnad ay sahih, autentibo ang hadith na ito. So, authentic. Hadith number 7, so ipinagbabawal sa number 6. Ulitin ko, kapag ang babae naggusul, o sabihin natin to ritual, gawin natin ding wudu. No? Wala namang pinagkaibahan, gusul, wudu. At mayroong tirang tubig ang babae, so, ikaw na lalaki ngayon ay lalapit upang gamitin pang wudu o pang gusul ang tira ng babae. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wag. No? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, forbid, pinagbabawal. Ganon din ang lalaki, kung nagudo siya ng gusul, may tira sa tubig, lalapit ang babae, magsugulang sa gawa ng gusul o wudu, forbid. Sabi sa hadith na ito. See? Okay. So, ito ay authentic. Hadith number 7, isinalaysay ito ni Ibn Abbas dahil nakita niya ito, kasi si Maymuna, ito ay tsain niya, si Maymuna dahil anha, asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, nakita ito ni Ibn Abbas, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsagawa ng gusul sa tirang tubig ni Maymuna. Ito ay Sahih Muslim. Authentic din ito. Lumilitaw na magkasalungat ang dalawang hadith. At sa isa pang hadith, sa Ashaban Sunnah, ibig sabihin, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, sa kanilang report, sa isang asawa ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, I think, hindi ako nagkakamali, napag-aralan ko ito is yung babae dito, wag lang nabanggit kasi dito, ito ay si Salama na kanyang asawa. Allahu a'lam. I think ito ay si Salama radhiyallahu anha. So sa isang asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsagawa ng gusul. Okay?
So ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nang gusto niyang lumapit sa tubig na ito, magsasagawa din siya ng gusul. So dito sinabi ng babae sa kanya na siya ay junub. Ginamit ko na yan. Habang ako ay junub. Sabi niya, gagamitin ito ng Prophet. Rasulullah, ako ay junub. Ibig sabihin, ginamit ko yan, tira ko yan. See? Then sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang tubig ay hindi nagiging junub. Sabi ni Tirmidhi at Kuzaima, at itong hadith ay authentic. So lahat ay authentic. Lahat ay authentic. See? Pero paano natin sasagutin ito? Magkabangga. Kung titignan natin, magkasalungat ang dalawang hadith. Sa isang unang hadith, ipinagbabawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na gamitin ng lalaki ang sobrang tubig na pinaggamitan ng babae. Ganon din ng lalaki, bawal ang babae na gamitin niya ang tira ng tubig ng lalaki. Pero dito, mismo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kitang-kita natin, mismo siya, ginagawa niya ang tira ng tubig ng mga kanyang asawa. Si Maymuna at saka si ang isang babae, dito nakalagay babae, pero I think ito si Salama radhiyallahu anha. Okay? So, paano natin sasagutin ito? Pare-parehong authentic ito. Kasi kung hindi natin pag-aaralan ng mga itong bagay ganito, so paano natin malalaman ito kontra ito? So, sino sasabihin natin tama sa mga dalawang ito? Wala tayong may tatakwil. Dahil ang huli ay Sahih Muslim, mas matatag ito. See? Ito ay mga authentic na hadith. Okay, now, sagutin natin. Bago ko sagutin ito, alam natin ang pagsasagawa ng gusul ay nagmumula sa nakaraan ng topic natin, junub no? So iba ito. Ang pagsasagawa ng gusul ay hindi lang sa junub. Kapag ikaw ay pagkatapos mo magregla o kaya naman ay pagkatapos mo magdugo sa panganganak. See? So ibig sabihin, ikaw ay magsasagawa ng gusul pagkatapos mo sa mga bagay na ito. Okay. Now, paano natin sasagutin ang mga ito? Number 1, ang sinasabi dito, sahaba, walang nakalagay, aman, sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nagsabi. So, aman, paano natin mapagkakatiwala ng hadith na ito ay authentic, hindi nga natin kilala? Tandaan ninyo, kapag sinabing sahaba ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maniwala kayo sa hindi nyo na dapat pagtalunan ito. Dahil lahat ng mga sahaba ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay matatapat at mahintatakutin. So wala nang dapat pagtalunan. Gayunpaman ay inalungkat natin ito kung sino ang lalaking ito para mawalan tayo ng confuse o doubt. Ayon sa ating napag-aralan, ito si Al-Hakam ibn Ammar al-Ghafari. Siya ang lalaking sahaba na ito. Okay? Okay. Now, paano natin sasagutin ito? Ang pagbabawal ba rito ay haram o ito ba ay makruh? Na ibig sabihin, suggested prohibition lang ito. Isasuggest ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, o ito'y makruh na pagbabawal. So, how we combine these two hadith? All of this hadith is authentic. They are all authentic. So, wala tayong maitataboy. Kailangan pag-combine natin ito. Okay? Tandaan natin, before I start, kapag ang dalawang hadith ay nagkokontrahan, bago natin i-abrogate ang isa, of course, yung abrogate mo yung unang revelasyon, yung huli, ang pang-abrogate, mawawalan una. Pero bago ma-abrogate, titignan muna natin kung wala ng pagkakataon magkasundo ang hadith. So kung walang pagkakataon, talagang kahit anong gawin mo, walang pagkakasundo ang mga hadith, abrogated mo na yung nauna at ang huli ang siyang bagong batas. Okay, ito pare-parehong authentic ito. So, ibig sabihin, wala tayong masyadong may tataboy dito. So, paano natin may pagkakasundo ito? Kailangan may pagkasundo para walang abrogated. So, kapag abrogated, kapag wala ng pagkakataon magkasundo, automatic yung unang revelasyon ay abrogated yun. Okay? Okay, now pagkasundo natin ito para maging malinaw ito sa ating dalawang magkasalungat na hadith na ito. Okay? So, una, gusto ko munang magbigay ng mga benefits. No? Sa hadith na ito ang mga pinangahawakan ng ibang scholar na ang tirang tubig ng mga lalaki o babae ay hindi pwedeng gamitin. Useful water, tinatawag ito. Gamit na ito. Sa kanila, ito ay kabilang sa mga tahir. Di ba sinabi ko nakaraan, ang tahir, kapag tahir, mayroong scholar na sinasabi nila, ito ay malinis, ngunit pagdating sa spiritual, hindi mo maaaring gamitin. Isa sa dalil nila itong ginagamit na ang tirang lalaki o babae na tubig ay hindi mo maaaring gamitin ikaw na pangalawang gagamit ng wudu o gusul sapagkat ito ay tahir na, pinaggamitan na ito, tahir na ito, so hindi na pwede itong gamitin. O baka maaaring may dumi pa ito, hindi mo alam. Pero importante ito ay
pinagamitan ito ay clear na tahir. So hindi mo na maaring gamitin ito. So iyan ang sinasabi natin noong nakaraan. Ito ay isang dalil nila. Okay? So dito sa hadith na ito ay mayroong great benefits. Sa unang hadith, ang gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kapag magsagawa kayo ng gusul, no? Ayaw wag yung tira ng babae o lalaki. Gusto niya sabay. Sabay kayo magsagawa ng gusul. Ito ay higit na mainam kapag magsagawa ng gusul ang mga babae at lalaki mag-asawa. Sabay silang sumasalok, sabay silang maggugusul. Bakit sabay silang sumasalok? Kasi mayroong gusul na sunna. Magsasagawa muna kayo ng wudu. Siyempre, kamay muna. Then pagkatapos bibig. So sumasalok kayo sabay. No? So pagkatapos magbubuhos na kayo doon. So, iyan ang isang pamamaraan ng gusul. Unahin mo ang sunna, ang parang wudu, then pagkatapos magbuhos na on the rest. Kailangan mabasa ang lahat ng buong bagay katawan, pati anit, lahat ng kasulok-sulungan, pati lahat ng sulok ng mga daliri. So mayroon itong malaking benefits. Bakit gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag mong gamitin yung tira, pinagbabawal niya, at ang isa pinagbabawal niya lalaki, babae, no? Vice versa, ang gusto niya sabay. Dahil may benefits ito. Kapag kayo ay nagwuwudong mag-asawa at sabay, umiiral o umuusbong sa inyo ang inyong pagmamahal. See? Sabay kayong nag-iibada at tumuusbong ang pagmamahal sa landas ng sabatala at pagmamahalan sa inyo. At lalong nadaragdagan pa ang inyong pagmamahal. Yan ang benefits noon. So, another benefits, allowed sa atin na sabay tayong maggusul. Of course, pag naggusul ka, tulad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tinatakpan siya ng kanyang mga anak ng kortina para hindi siya makita dahil all the way down ka. Dahil kung magsasagawa ka ng gusul, may mga harang-harang kang damit, baka hindi mo alam, baka hindi ka nabasa sa isang bahagi mo ng katawan dahil naharangan ng damit na suot mo. So, all the way down. So, dahil dito ang mag-asawa, all the way down, allowed sa atin ang makita ang mga private parts ng mga asawa. See? So, ito ay gaya ng sinasabi nating nakaraan. Walang mali siya sa Islam. Kapag kompleto ito, lahat walang itatago, dapat itinuturo. See? So, allowed sa atin ang makita ang private parts ng bawat isa sa mag-asawa. Dahil gusto niya magsabay na daragdagan ng pagmamahal, allowed din na makita. Hindi ikinahihiya ang mga ganitong bagay. No? Okay. So, kaya lang, iwasan nating magsalubong ang mga palad habang sumasalok ng tubig. Unahin mo siya, tapos ikaw, tapos wag. Dahil, mayroong aya sa banal na Quran na ito ay ikhtilaf din. Piniliwanag ko, ikhtilaf sa nung nakaraan. So, ito ay sinatawag na lamastumun nisa. Ang translate nila sa chapter 5, verse 6 ng Quran, ang lamastumun nisa, ay ito'y pakikipagtalik. Pero kung talagang titignan, pag-aaralan mo ang mga vocabulary nito, ang lamastumun nisa ay pag-meet ng dalawang mga palad. So, sabi na subhanahu wa ta'ala doon, kapag nagsagawa kayo ng wudu, no? At lamastumul nisa, then palam tajidumaan, pataya mo sa idan tayiba, at wala kayong makitang tubig. Sabi na lang, nagsasagawa, dahil lamastumin nisa kayo, no? Yung iba, sabi ni Abu Hanifa, mga kanyang talik ito, talik. Sabi naman, no, talagang titignan mo yan. Nagsalupong lang kamay. Lamastumul nisa, yan tinutukoy sa 5.6 ng banal na Quran. So, kung ginagawa nyo, ganun, nakapaghawak kayo, limbawa ng babae, asawa ninyo, so, ito ay lamastumul nisa. Either na hindi kayo nagwuwudu, ito ay nakakabreak ng wudu kung kayo nakawudu. Kaya sabi ng subhanahu wa ta'ala, kung wala kang matagpuan tubig, ikaw ay lamastumul nisa, nakahawak ka ng kamay. Sa iba sabi na, pakikipagtalik ito. So, wala kang makitang tubig. So, ganito, ikaw ay magtayamum mo. Bakit ka magtatayamum? Dahil ang paghawak ng kamay, ito ay nakaka-break. Pero pag-aaralan natin yan, mayroong kondisyon ito. Hindi ba stand na hawakan mo kamay, break ka na? No. Mayroong siyang rules. Hintayin at subaybayin yan, makakaabot tayo dyan kung ano ang rules pagdating sa wudu. See? Okay. Pag nakahawak ka ng kamay, ay wala kang makitang tubig para sa gawa ang wudu dahil na-break ka, nasiraan ka, so kailangan mo magtayamum, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, lamastumun nisa. So, iwasan yung magtamaan yung mga pala dahil baka mapunta kayo sa lamastumun nisa at walang silbi ang inyong ginagawang gusul. Dapat salitan kayo sa pagsalo. Lalo na masikip tabo ang ginagamit, salitan para makaiwas sa mag-touch ang mga palad ninyo. So, dadakuhan ko yan, inshallah, hindi ko paliliwanag ngayon yan. Mas maganda nga ito, surprise, lalo nyo maantabayanan ang programang ito, inshallah, dahil paano ko paliliwanag yung nakaka-break ba ang paghawak ng palad sa sawa mo sa isang hindi mo makaroon ng babae? See? Bagamat alam natin makaroon ng babae, ito ay harap, pero may mga lalaking kapag nakipagkamay ng babae, kinukuha. So, touch yan. Di? See? Okay. Tsaka natin ipaliliwanag yan, subaybay yan. Okay? So, iwasan lang natin yan na matouch natin ang mga bagay na
kapalat kapag nagsasabay tayong maggusol. Okay? So nakita natin ang mga benefits. Allowed makita ang private parts at ang pagsasabay pala, ito yung buhos-buhos ang pagmamahal, lalong nadaragdagan. Kaya gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag niyong gamitin ang mga tira-tira. Magsabay kayo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa hadith na number 6, yung unang hadith bago ang number 7. Okay? So our scholars meron ikhtilaf kung bakit ayaw gamitin itong tubig na ito. No? Kung ayaw gamitin. Majority, kung ang tubig nila, kung tira ng lalaki, dahil wala sa hadith, kung tira ng lalaki, majority sabi nila, kung tira ng lalaki, ay, sabi nila, sangayon sila, walang masama. Pero sa hadith, meron din na huwag mong gamitin ang tira ng lalaki. Pero sa kanila, sabi nila, majority, walang masama. Ganon din na nila, kung sila ang dalawa ay sabay, mas okay. Pero dito may ikhtilaf, sabi nila. Kung ang babae, ang kanyang tirang tubig ay gagamitin mo, anila, ay hindi maaari. Dahil sa hadith number 6, bawal. So, kung militaw na ito ay haram sa kanila. Isang ito ang nagsabi si Shawkani, no? Rahimullah. So, ganun din si Ibn Musayyab, sinabi niya rin ito. Ito ang kanilang first opinion. Sabi na pag ginamit ng babae, sa lalaki walang problema. Sabay walang problema. Para pag tira ng babae, sabi nila, hindi pwede gamitin. Ganon din ang mga ibang scholar, yung sinasabi ng tahir. Hindi pwedeng pangudo pero malinis ang nila. Second opinion, kung ginamit ng babae ang tubig ang nila, nakikita ng lalaki, ginagamit niya, nagbubuso, nanonood si asawa, si lalaki, no? Ay hindi rin ito pwede dahil nakikita mo ito. Nakikita mo siya, ginagamit niya. See? Pwedeng itong sabi mong tahir ito. Or maaaring magkaroon ng najis siya no marami. So sabi nila, maliban kung ang lalaki hindi nakikita. So pumasok ka ngayon, ay hindi mo alam na walang gumamit. So pwede mo itong gamitin panggusol. Yun ang katwira nila. Number 3 opinion, sabi nila, walang halaga. Tiraman ng lalaki, tiraman ng babae. Wala ring halaga kung tira ng babae, nakikita mo o hindi, maaari mo itong gamitin. Ipangudo o panggusol. Dahil sa hadith number 7. Now, paano natin ikukombinasyon ang dalawang hadith? Sa unang hadith, tandaan ninyo, ang unang pag-uutos ay ang tinatawag dito ay suggestive prohibition, no? Nagsasuggest lang siya ng pagbabawal. So ibig sabihin suggestive, nakikiusap, pero majority ito ay makruh. Ibig sabihin hindi ka nais gamitin, pero kung gagamitin mo, walang masama. Kung iiwasan mo, gumamit ka ng sariwang tubig, higit na mainam at higit kang magkakaroon ng gantimpala. Yan ang ibig sabihin ng makruh. Pag iniwasan mo, may reward ka. Pag ginamit mo, ginawa mo, wala kang kasalanan. See? Okay din. Tanggap ang iyong gagawin. So ito ay pagbabawal na makruh. Makruh. Sapagkat ang tubig ay hindi na fresh, pinaggamitan na. So ito'y tahir. Pero maaari mong gamitin dahil masisikmura mo yan. See, malinaw pa rin yan. So tama ang atin, inshallah, ang tama ang mga scholar at ang ating pagsang-ayon na ang tahir ay it's up to you kung ito ay maatim mo, gamitin mo, kung hindi, huwag mong gamitin. Hindi ka tulad ng scholar kapag ito'y tahir, malinis, pero pagdating sa ritual, ito ay hindi pwede. So ito ay clear na ginamit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang pinaggusulan. Nalaman niya pa ito di ba? Sa second hadith, sinabi, "Oy Rasulullah, junub ako, ginamit ko yan." Ang tubig ay hindi nagiging junub. Ginamit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So it is clear na ang tahir ay maaari mong gamitin hangga't nasisikmura mo. Okay? So sabi nila, ang pagbabawal dito sa unang hadith na huwag mong gamitin ang tira ng mga babae na pinaggusulan o pinaguduan, ganon din ang lalaki na pinagtirahan, huwag gamitin ng babae, pinaggusulan, pinaguduan, ito ay makruh, hindi tahrim na pagbabawal o haram. Hindi ito haram. Ito ay makruh. Tulad ng ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag siya ay nagbabawal, nag-uutos, hindi natin talaga ito alam kung pagbabawal o ito ay obligasyon mong gawin. Like for example, kapag ikaw ay nasa ihram, sa Hajj, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bawal ang mangaso, pag-hunting. Pero pag wala ka sa kalagay ihram, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kami ang Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam,
ikaw ay maaring mag-anting. So, ibig sabihin ba, ang tanong, obligasyon o allowable? See, hindi natin alam eh. Obligasyon o allowable na inuutos na ng subhanahu wa ta'ala mag-hunting o hindi? So, ito ay allowable lamang, hindi obligatory. Dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam hindi naman nag-hunting yan kapag nag-hajj. So, ito ay allowable. Ganito rin ang pagbabawal. Ang pagbabawal ba ito ay haram? No, ito ay makruh. Hindi ka nais-nais gawin. Kaya binabawal ka, hindi magandang gawain, hindi press ang tubig, use na ang tubig. See? So, ito ay makruh. So, ang tanong ngayon, paano natin malalaman ang unang hadith ay makruh? Paano? Sapagkat sa pangalawang hadith, ginamit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tirang pinaggusulan ni Maimuna. So bakit niya ginamit kung haram? So ito ay nagpapakita ang unang hadith ay makruh. So ang tanong, ang Propeta Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ay gumagawa ng makruh? Of course no. Tandaan ninyo, hindi gumagawa ng makruh ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil ang makruh ay hindi gawain kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka nais-nais. Wala kang kasalanan pero hindi ito kinulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawaing makruh. See? Ikaw, wudu ka ng wudu. Tinulo mo yung gripo. Ang isang timba pinangudo mo. Pagmamalabis yan. Makruh. Pagmamalabis. Hindi minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi magandang gawain yan. Hindi ka nais-nais yan. See? So habang nagwudu ka, hindi ginalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung wudu. So huwag natin gawin ang mga makruh kung kakayanan natin. Ngunit, kung gawin, wala tayong kasalanan. Kung iwasan, meron tayong reward. Ang tanong ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gumagawa ba siya ng makruh? Of course na. So bakit niya ito ginawa? Anong purpose dito? Ito kasi ay nakita ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Siya nagsasararate kay Maimuna. Nakita niya na ginamit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang pinaggusulan ni Maimuna. Ipinagbabawal ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngayon ginamit niya, ipinakita niya kay Ibn Abbas na ang kanyang pag-uutos doon ay makruh. Ngayon, bakit niya ginawa itong makruh? So ano ang mapupulot natin dito? Hindi naman ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga makruh. Sa upang ipakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung bakit niya ginamit ang tubig na pinaggamitan ng pinaggusulan ni Maimuna ay ipakita kay Ibn Abbas o sa kanyang mga sahaba na ang kanyang pagbabawal sa una ay makruh lamang. Makruh lamang. See? So ito ay makruh lamang. At ganon din, kung bakit ito ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ipinakita niya na ito'y ginawa niya sapagkat higit na mainam na ituro mo ang isang bagay sa aksyon kaysa sa saying. So ipinakita niya ito, actually agad-agad alam ng mga sahaba ang utos sa una. Ito ay hindi tahrim, ito ay makruh. See? Dahil kung ito ay sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamang, ay sasabihin niya na ito ay para lamang sa kanya o nakalimutan niya. Ang ibang mga scholars sinasabi nila yun no, yun ay haram. So may posibilidad na kalimut ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o may posibilidad na ito ay para sa kanya lamang, special lamang. No, lilinawin ito ng Islam. Kapag siya nagkamali, babagsakan siya ng revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag may bago, sabi niya, sasabihin ko. Di ba naalala niya sa duhur na magtaslim siya dalawa o at saka asar dalawa? Sabi niya, Rasulullah, may bago ba sa revelasyon? Sabi niya, bakit? Nakadalawa lang kayo, sabi ni ng kanya sahaba. Sabi niya, ano ba? Sabi niya sa mga Umar at saka kay Abu Bakar radhiyallahu anhu, totoo ba sinasabi nito? Sabi niya, totoo Rasulullah. So ginawa niya ko lang, tapos nagtaslim, sujud sahu. Pagkatapos sujud sahu, sinabi sa tao, kapag may bagong revelasyon, sinabi ko dati, tapos may bagong revelasyon, sasabihin ko sa inyo. So, kung ito ay bagong revelasyon, ibig sabihin, kung ito ay pinapahintulot lang kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, bawal siya dati, ginawa niya ngayon, bagong revelasyon to, sasabihin niya sa mga tao na ito'y sa kanya lamang. See, pero hindi niya sinabi automatic, ito ay allowed, ito ay allowable. Niya lamang, ito ay makruh dahil nagbabawal siya, then pinahintulutan ginawa niya, nagpapakitang makruh. So bakit niya ginawa ito? Upang ipakita niya, upang madaling maituro sa mga tao na ito ay allowed. Anong benefits? Ang pagtuturo ng aktwal at salita ay higit na madaling matutunan ang aktwal. Ituro mo ang wudu, aktwal. At saka ang isa magturo ng wudu, salita. Sino ang agad matututo? Sino ang mabilis? Of course, yung aktwal na nakita niya. So ito ang benefits. Pinakita niya ito upang malaman ang kanyang pagbabawal ay makruh. Then ang benefits ay upang malaman niyo agad ang aksyon ay allowable.
niya lamang ay makruh ang gawain ito. Ipinakita niya ito upang ituro sa pamamagitan ng aksyon sapagkat mas madaling matuto sa aksyon kesa sa saying. Tandaan niyo yan. Kaya kung magtuturo kayo tulad ng mga sahaba, sinabi ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kuha kayo ng wudu, sahaba pa. O, anong gagawin mo Amir Mu'min? Ilagay niyo dyan. So, tinuro niya mga bagong embrace, nagbuto siya sa harapan nila. Ganyan sila magturo eh. Kaya kung may pagkakataon ka, ikaw na nagtuturo, ituro mo sila sa aksyon. So, mas mabilis ito. Tinuruan niya mga tao aksyon. On the spot, maya-maya lang, alam na ng mga tao ang huwi ng wudu. Pero kung ituro mo ito, bro, 2, 3 sa kanang palad, sa lukbuto kang kaliwa, tapos, hindi niya agad mamemorya ito. Pero pag nakikita niya, mamemorya, iyon ang malaking benefits kung bakit ipinakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na gawin niya ito upang ituro sa aksyon. Unang-una, ito ay maaring ulit makruh at pinakikita niya ang kanyang unang pag-utos ay hindi tahrim, hindi haram, kundi gawaing makruh. Mas mainam kung sumabay ka sa iyong sawa o kaya kumuha ka ng sariwang tubig ang siyang iyong gamitin wudu or gusul, higit itong the best. So, ibig sabihin ay napapalitaw natin na ipagkakasundo natin ang hadith nagpapakita na ito ay makruh lamang ang kanyang pagbabawal sapagkat ginawa ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam 2 times kay Salama at kay Maimuna radhiyallahu anha, no? So, dito sa hadith na ito, sa pangalawa na sinasabing babae, na kung saan nakita niya Prophet sallallahu alaihi wasallam punta sa maggusul, palapit na maggugusul ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Rasulullah, junub ako. Ginamit ko sa junub ako, naggusul ako. Sabi, ito ay tanda ng concern ng kanyang mga asawa sa kanya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So dapat tayong mga babae o lalaki ay concern sa bawat isang mag-asawa. Dapat concern tayo sa bawat mag-isa para mapahigpit, para mapatibay ang pagmamahalan ng mga mag-asawa. So ito ay tanda ng pagkaperpekto ng mag-asawa, ang maging concern sila sa bawat isa, nagbibigay sila sa bawat isa. Pangalawa, kung bakit niya sinabing nakita niya Prophet sallallahu alaihi wasallam magtangkang maggusul, sinabi niya junub ako, ay ayaw nilang maglingid kay Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil baka bagsakan sila ng revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, naglilingid ang kanyang mga asawa. Ang siyang dahilan upang magalit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang asawa. Alam natin kapag ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagalit siya sa isang tao, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay galit din siya doon. So hindi sila nalilingid, tanda ito ng takot nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin sa mag-asawa, isa ring katuruan na hindi tayo naglilingid sa bawat isa. Maging matakutin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na huwag tayong maglokohan tayong mag-asawa. Walang lokohan. Okay. So, ang tubig ay hindi nagiging junub sapagkat ang Muslim ay hindi siya najis. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ito nagiging junub. Ang tubig, ano sinabi niya? Innal ma'a la yanjub. Ang tubig ay hindi nagjujunub. Sabi niya, junub Rasulullah, junub ako, ginamit ko yan, pinag-usul ko yan. Ang tubig ay hindi nagiging junub. Bakit? Dahil kahit ikaw ay junub, marumi ka, spiritual. Hindi physical. Ang Muslim kailanman hindi siya nagiging najis. Even na ikaw ay junub, maaari tayong magdikit, maaari kitang yakapin, maaari kitang hawakan, ikaw na asawa ko, dahil hindi ka najis. Ikaw ay marumi lamang pang spiritual kung bakit ka magsagawa ng gusul bago magbasa ng Quran o iba pa. So dahil dito ay ipinapakita na ang tubig ay hindi nagiging junub, ibig sabihin ng Muslim ay hindi najis. O kahit sinong tao hindi siya najis. Tingnan natin ang isang kasaysayan kay Abu Hurairah. Nang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dumating sa Madina, si Abu Hurairah umuwi siya. Then nagsagawa ng usul. Then andun ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nahanap niya si Abu Hurairah kasi nakasanay niya kasama niya araw-araw si Abu Hurairah, maghapon, gabi lang maghiwalay, no? Hanggang sa mamatay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ganyan ginagawa. Nagtataka siya, ba't si Abu Hurairah umalis? Meron ba siyang hindi gusto? Meron siyang nagustuhan? Hindi napansin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, punta si Abu Hurairah, umuwi Rasulullah. So then bumalik siya maya-maya, basa siya. Sabi niya, pasensya na kayo Rasulullah, umalis ako eh. Sabi niya, saan na punta? Sabi niya, Rasulullah, junub ako eh. Ayaw kong lumikit sa inyo, lumapit sa inyo dahil ako'y junub. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga Muslim, kailanman ay hindi nagiging najis. So ibig sabihin, hindi tayo marumi kahit junub tayo. So hindi nagiging najis ang tubig. So it is clear, ang tubig ay hindi magiging marumi kahit junub tayo na naggusulo. Ginamit natin, ang tubig ay hindi nagiging junub. Hindi nagiging najis. Either na maaring ito'y tahur na tahur, o sabihin natin tahir, sabi ng mga scholar, dahil useful water nito, tahir. Pero malinis pa rin. Ginamit pa rin ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, tandaan din natin, ang unang hadith
So napagkasundo natin, ang pagbabawal sa taas ay makruh, hindi haram. Hindi ka nais-nais gawin. Mas mainam sumabay ka sa asawa, sabay kayo, or kumuha ka sariwang tubig pagkatapos na ng babae, huwag mo lang gamitin yung pinaggamitan niya. Pero huwag mo itapon. Kung gamitin mo yun, walang problema. Lumilitaw lang na ayaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam yung ganon. Suggestive prohibition. Ayaw niya yung mga ganon. Dahil hindi na press ang tubig. Hindi na press, gamit na. Useful water na. Okay? So, makruh lang ang pagbabawal. So, walang problema. So, napagkasundo natin ang dalawang hadith. Kasi kung haram yon, ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, anong klaseng katuruan to? Anong klaseng pagbabawal yun? Sabihin na lang siguro natin, siguro kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, bakit hindi niya sinabi sa tao? Dahil sinabi niya, kapag may bago, may inutos ako, tapos ginawa ko sa lungat, may bago, sabi niya, sasabihin ko sa inyo. O hindi niya sinasabi eh. Sasabihin niya dapat yung kung sa kanya lamang yun, o kung bago yun, o obligated yun. So, lumilitaw na ito ay makruh lamang, kaya pinakita niya na ginamit niya ang pinagtira ni Maimuna at ni Salama upang malaman ng kanilang mga asawa at ni Barnabas ng mga sahaba na ang kanyang pagbabawal sa una ay makruh. See? Makruh. Okay? Bigyan ko kayo ng isang halimbawa pa. Sa unang pagkapropeta sa Alayhi Salam, kapag mayroong Jumaa, Friday, noong una sinabi niya, ang gusul ay wajib. Isa sa mga gugutang gusul. Meron kasi Muslim na di man nag-Jumaa, asawa niya, anak niya, abang pinagugusul niya lahat sa bahay. Dahil Biyernes daw, gusul. No. Ang tinutukoy na maggusul ay yung mga sasamba sa Jumaa prayer. Yun ang tinutukoy. Babae ka, mag-Jumaa ka, okay, maggusul ka. So, yan. Ang mga bata, pero sa bahay ka, walang problema. Hindi ka na magpupunta ng Jumaa. At ang the best na gusul ay yung malapit na ang Jumaa. Malapit na. Yun ang the best na gusul sa araw ng Friday. So sabi nila, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nung una, ito ay obligatory. So nung malaman nito, ay nung natutunan na ito ng mga tao, nakasanayan na ang bawat Friday sila ay naggugusul, no? Sa bandang huli ay sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang gusul sa araw ng ang wudu sa araw ng Biyernes ay maaari niyong gawin kung mag-Jumaa prayer. Correct. Ngunit mainam ang magsagawa ng gusul. So sinabi niya. So ibig sabihin ngayon, kahit hindi ka na mag-gusul, magwudu ka lang, pwede na. So sinabi niya, hindi na wajib. See, pero ikit ito, ilam ito i-recommenda na magsagawa ng gusul. Pero hindi na ngayon, obligatory. Pwede ka na magwudu, pumunta ng Jumaa prayer. So sinabi niya, ganun ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag mayroon siyang inutos at mayroong babagong darating, kung ito ay batas na dumating sa kanya, ay sasabihin niya agad ito sa kanyang mga companions para hindi tayo malito. So katulad nito, ipinakita niya, nagwudu siya, so Rasulullah, binabawal mo noon sa unang hadith yan eh, binawal mo ito eh. Oo nga, binawal, bakit ginagawa niyo? So anong ibig mo sabihin niya sa pagbabawal kong yun? Ginawa mo yun, Rasulullah. Ay, ibig sabihin hindi ka nais-nais yung inutos niyo, Rasulullah, na pagbabawal niyo, yun ay hindi ka nais-nais. That is correct. Ganun lang kasimple yung pagtuturo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi pa siya nagsasalita, nakuha na ng kanyang mga asawa. So ito si Salama, ito sinabi niya, junub ako Rasulullah. Hindi niya sinasabing, oy, haram ang tubig na yan. No, ito'y pag-aanap ng kaalaman para matiyak niya, pwede ba pang gamitin ito? Hindi. Yun ang gustong itanong ni Salama. So sinabi, Rasulullah, ginamit ko na habang ako'y junub. Pwede pa kaya ang tubig na ito, hindi malalaman ko ngayon. So sabi pa sila, no, ang tubig ay hindi nagiging junub. So alam na ngayon ni Salama, anong pagbabawal niya doon? Yun pala ay makruh lamang, hindi pala haram yung hadith na yun. Alhamdulillah. Tinuro niya by way of action. Walang saying, pero madaling makuha. At madaling matandaan dahil action. Ang action, madaling matandaan sa pagtuturo, kaysa naman, tinuturuan ka lang, magsalita lamang. No? Alhamdulillah. So, napag-combine natin ang dalawang hadith. Sa hadith na ito, yung ipinagbabawal na wag mong gamitin ang tira ng babaeng tubig na pinaggusulan ng wudu at lalaking tirang tubig, ginusulan ng wudu, na bawal gamitin both side, yung mga tirang tubig, ay sa maliit na tubig lamang. Tandaan niyo yan. Pero pag more than kullatain, ilog yan eh. See? Kung sabihin, hindi ko na pwedeng gamitin ang ilog. Kahit na puno pa siya ng najis, so hindi niya marurumi ng ilog. So, ibig sabihin sa hadith, it is clear na ang pagbabawal ay sa maliit na tubig lang, tulad ng timba, tulad ng mangkok, tulad ng palayok, tulad ng tabo. No? So, dyan ang pagbabawal. Hindi yung malaking tubig. Walang problema dyan. Kahit salit-salitan tayong magwudu kahit ilang tao. Dahil napakalaking tubig yan. Ilog yan. See? So, ang pagbabawal ngayon sa mga hadith, pag nabasan nyo ito, alam nyo na. Makruh lang ang pagbabawal yan, bro. Walang problema. Huwag ka magkaroon ng doubt. Hindi yan haram.
Kasi ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kabila, binabawal niya, huwag kang mag-alala. Ito ang pagbabawal ng makruh. So maipaliliwanag nyo ngayon ng husto ito sa ating mga kapatid na nangangailangan ng paliwanag hinggil sa mga at hindi nagkakaroon ng kaguluhan o pagkalito at pagdadoubt sa ating pananampalataya. See? So, nawawalan tayo ng duda sa ating relihiyon. Okay. So, iyan ang mga benefits ng hadith na ito. So, binasa natin, ang tirang tubig ng lalaki o babae bawal gamitin, ito ay makruh lamang sapagkat ang Prophet sallallahu alaihi wasallam siya mismo ay pinakita niya, ginamit niya ang mga tirang tubig ng kanyang mga asawa. Alhamdulillah. Sabi ko, kapag ang hadith ay walang pagkakataong magkasundo, abrogated ang isa. Sino ang abrogated natin? Yung unang revelasyon. Ang huli ang siyang mananatili. Pero nagkasundo, alhamdulillah, ibig sabihin, authentic lahat ito, walang abrogated. Ang pagbabawal sa tubig na ginamit ng babae lalaki, makruh. Ano mahinam? Kumuha ng press na tubig o sabay kayong magsagawa ng wudu. Alhamdulillah. So, inshallah, hanggang sa susunod, wagradaan alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.